programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Last time you will ever do that in this hospital, you are both fired. Narinig nga ni Moira ang pagchichismisan dito ni Nurse Karen at Nurse Evan. At heto nga ay hindi nagustuhan ni Moira ang mga ito. Kaya naman sinasabi ni Moira dito kay Nurse Karen at Evan na ito na nga ang kahuli-hulihang maririnig niya na magmamaritesan itong dalawang ito. At nagtanong itong si Nurse Karen na ano daw ibig sabihin dito kay Moira. At dito na diretsahan na sinabi ni Moira na tinatanggal na nga daw niya itong dalawang ito dito sa Apex Hospital. Nagulat naman ang dalawang ito dahil wala na nga silang magagawa dahil si Moira na nga ang namumuno dito sa Apex Hospital. Hanggang sa unti-unti na nga mawawala ng mga nurses at doctors itong si Moira dito sa Apex dahil sa kanyang kalupitan at pinapalayas niya nga ang iba roon. At dito naman na humingi nga ng tulong itong si Moira kay Zoe na tulungan siyang maghanap ng mga tauhan na mag-apply daw ng trabaho dito sa Apex. At ang sagot naman ni Zoe dito kay Moira na mahihirapan sila sa sitwasyon ng ganon dahil sayang ang mga tauhan na matagal nang nagserbisyo dito sa Apex Hospital at bigla-biglaan na lamang na tinatanggal ngayon ni Moira dahil sa galit nito dito kina RJ at Giselle at Don Pepe. Samantala si Moira naman ang napahiya sa pagsugo dito sa restaurant kung saan kumakain sila Don Pepe at itong Giselle at itong si Lynette. Dahil nang itinapon nga dito ni Lynette ang mga buto dito kay Moira ay nasangga naman niya ito ng payong at nalaglag sa mga dito sa ibaba. At nang pauwi na nga itong si Moira dahil sinabihan siya ni Don Pepe na umalis na nga ito ay dito naman naapakan ni Moira ang buto kaya nadula siya at pinagtatawanan naman siya ngayon ng lahat na nakakita sa kanya. At dito nga na sinabi ni Lynette na ang tawag daw dito kay Moira ay karma. Siya ang nadapa sa ginagawa niyang kalukuhan dito sa kanila ni Giselle at Don Pepe. Samantala, tinawagan naman ni RJ itong si Annalyn na maghintay na lamang daw siya doon dahil sa pagkikita nga nila dahil pagkatapos nga sumugod dito ni RJ ay agad ngang pinaalis ito doon sa restaurant. At dito nga tumawid itong si RJ. Dito naman nakita ni RJ itong ballpen na sumabit nga dito sa sintas ng kanyang sapatos at dahil sa kanyang inis ay tinapon niya nga ito. At dahil dito, nakakuha naman ang pagkakataon na makaganti itong si Carlos sa pamamagitan nga dito ng waiter na hiniram niya nga itong jacket dahil sinabi nito na ilagay daw muna ito sa locker at humihingi naman ng pabor itong si Carlos na kung maaari daw ay pwede niyang mahiram at bayaran niya lamang ang waiter na ito. At pumayag naman ang waiter, kaya ito ang ginamit ni Carlos Benitez na magbalat kayo upang hindi siya makilala. Kaya isinuot niya ito at nabumubulong sa kanyang sarili na humanda daw itong si RJ dahil madadali niya daw ito ngayon. Sa akala nito na walang kakayahan na gumanti itong si Carlos. Kaya dito na nga lumapit sa likuran itong si Carlos at hinampas ito sa ulo itong si RJ. At buti na lamang ay nakita agad ni Annalyn Santos kung ano nangyari sa kanyang ama at nakahingi agad ito ng tulong. At syempre namumukhaan nga ba ito ni Annalyn itong si Carlos na madilim naman ang lugar na iyon. At ito nga ang katibayan na ang ballpen na ito ay naroon nga sa lugar kung saan nangyari itong aksidente. At alam naman ni Robert na bago pa nangyari ang aksidente ay naroon na talaga ang ballpen na ito dahil nakasabit nga sa sapatos niya. Sabihin nga ba ito ni RJ dito kay Annalyn ang kanyang nakita? Yan ang ating abangan mamaya.